Full story sa pagsuko ng halos-host sa tahanang pinakamasaya at pagbayad ng milyones sa TVJ dahil sa paggamit ng Itbulaga. Ikinagulat ng karamihan ngayon ang biglaang pamamaalam ng noontime show na tahanang pinakamasaya sa ere nitong Sabado. Tila mabilis lamang ang pamamaalam nila sa ere na tumagal lamang ng 9 na buwan kung saan inilarawan ng iba na hindi umano professional ang pagtatapos ng programa. Makikita naman sa mga kumalat na mga larawan online ang pagiging emosyonal ng ilang host ng show, maging ang emosyonal at maikling pamamaalam ni Isko Moreno at Paulo Contis sa huling bahagi ng show nitong Sabado. Bago pa man ang biglaang signing off ng tahanang pinakamasaya sa GMA7, una nang usap-usapan itong mga nagdaang linggo at buwan na mawawala na nga ito sa ere. Sa kabilang banda naman ay kumpiyansa pa ang mga manonood ng programa na mapapanood pa rin nila ito hanggang sa Disyembre nitong taon. Dahil may kontrata pa nga ang tape, management at mga halos-host sa GMA Network. Ngunit naging taliwas nga ang biglaang nangyari ngayon at sa huling episode ng show. Napabalita naman na isa sa mga rason kung bakit nahinto na ang programa ay dahil na umano sa patong-patong na utang ng mga halos-host na ayon sa aming source, ay may mga nakabinbin pa nga itong utang na hindi nababayaran sa istasyon na nagkakahalaga umano ng 800 million pesos. Tila isa ito sa malaking rason at hadlang kaya hindi na pwedeng ipagpatuloy pa ng mga halos-host ang block time air nila sa GMA7. Pagkatapos nga ng biglaang anunsyo nila nitong Sabado, ang siyang biglaan namang pagkawala ng official Facebook page nila na Tape Inc. Tila wala nga itong iniwan na bakas at bigla na lang naglahong parang bula. Pansin naman na malimit lamang ang commercials ng tahanang pinakamasaya at mas kaunti lamang ang sponsors at mahinang rating nila sa telebisyon ngayon, na posibleng isa sa mga rason kung bakit hindi sila makabawi. Sa usaping ito ay may naging sagot nga ang kampo ng mga halos-host at nilinaw na ang pagkakautang nila ay hindi lamang sa tahanang pinakamasaya kundi pati na sa programang Itbulaga noon ni Tito Vic at Joey. Malaking problema nga ang kinaharap ng halos-host ngayon simula ng madugong labanan nila ng TVJ upang makuha at magamit lamang ang titulong Itbulaga. Simula ng mahabang laban ay nabawi na nga sa wakas ng TVJ ang naturang trademark. Nitong buwan lang din ng Enero ay napabalita din na may penalty si Romy Halos-host ng nagkakahalaga ng 3 million pesos dahil nasa hindi otorisadong paggamit nito sa trademark na Itbulaga. Ayon sa inilabas na artikulo ng Billionario.com na kailangang magbayad ng nasa 2 million pesos ang Tape Inc. para na sa temporary damages, 500,000 pesos sa exemplary damages at 500,000 pesos para na sa attorney's fee sa reklamong inihain ng TVJ dahil nasa hindi patas na laban ng mga ito. Malinaw din na sa management lamang direkta ang nabanggit na mga damages at walang kinalaman ang GMA7. Matatandaan nga na pinagbawalan ang tape na gamitin nga ang titulong Itbulaga. Kabilang na ang bawal na paggamit ng mga logos, mga kanta, promos at mga episode ng programa na nakapangalan pa sa Itbulaga. Kasunod ito ng desisyon ng TVJ na tuluyan ng iwan ang tape at lumipat na nga sa TV5. Samantala naging palaisipan naman sa iba kung bakit nagkaroon nga ng napakalaking utang ang mga halos-host. Kung saan pansin naman na umaapaw nga ang commercials, sponsors at mataas na ratings ng Itbulaga noon. Patok nga din sa takilya ang mga segments ng show kung saan bumuhos nga ang mga sponsors nila galing na sa mga sikat na brands. Hindi nga makapaniwala ang iba na noon pa pala ay may hindi pa nababayarang mga utang ang mga halos-host. Matatandaan naman noon sa pahayag ng TVJ na may pagkakautang din ang halos-host sa kanila kung saan may mga palya nga itong bayad sa kanila noon sa programa na umabot din sumatotal ng ilang milyon. Malaki na daw talaga ang backlog ng programa sa GMA kaya naman ngayong araw ay maglalabas nga ng joint statement ang tape at GMA tungkol sa usaping ito upang mabigyang linaw na ang lahat sa biglaang pamamaalam ng show sa ere. Sa estadong ito, naging palaisipan nga sa mga manonood kung anong programa na ang mapapanood nila simula ngayong araw ng Lunes hanggang Sabado. Ayon sa aming source, magpapatuloy pa rin naman daw ang show na tahanang pinakamasaya sa GMA7.
Ngunit simula ngayong araw ng Lunes ay replay episodes na lamang ang mapapanood. Marami nga ang nalungkot sa biglaang pamamaalam ng programa sa ere. Ngunit mas marami ang concern sa mga staff ng show na siyang apektado at mawawalan ng mga trabaho. Nagmistulang napalitan na nga ang tawag sa programa at naging tahanang pinakamalungkot na umano ito ayon sa netizens. Umani naman ang batikos ang huling araw ng programa kung saan nagbato nga ng hindi magandang komento ang mga netizens sa show. Naging madamdamin na lamang ang ilan sa mga host ng tahanang pinakamasaya sa huling araw nila. Tulad na lamang ni Charis Solomon na direktang sinagot ang tanong ng netizen tungkol na sa huling araw ng show na siyang kinumpirma naman niya ng may kalungkutan. Pinasalamatan din ito ang tahanang pinakamasaya team at mga kasamahan dahil nasa dedikasyong ibinigay ng mga ito sa programa. Nanibago naman ang netizens at walang imik ngayon si Paulo Contis tungkol na sa usaping ito. Kung matatandaan na isa nga ito sa nagbigay pag-asa sa mga manonood ng tahanang pinakamasaya na magpapatuloy pa rin ang pagbibigay nila ng saya sa kanilang mga taga-suporta. Komento pa ng iba ngayon na tila pinaasa lamang daw sila at wala man lang maayos na paalam ang mga ito sa kanilang mga taga-suporta. Nanatiling tikom nga hanggang sa ngayon ang kampo ng ilang host ng programa. Marami nga ang umasa na kahit man lang magbahagi ito ng mga masasayang memories nila sa programa. Tulad na lamang na masigla nilang pagbahagi ng mga larawan noon nang sila ay nag-uumpisa pa lamang sa programa. Hirit pa ng iba na tila naging biruan na lamang ngayon ang estado ng naturang show. Niwala man lang daw maayos na pasabi sa karamihan lalo na sa nakakabitin nitong biglaang pamamaalam. Sa kabilang banda ay tila nalinawan naman ang iba kung sino at kanino umano dapat isisi ang nangyaring gulo at gusot ngayon. Simula kasi nang lumisan ang TVJ sa management ay wala nang tigil ang problema at pagkabulgar sa mga isyu ng halos-hos sa mata ng publiko. Tila unti-unti umanong naliwanagan ang karamihan kung sino talaga ang nagsasabi ng katotohanan. Reaksyon naman ng mga netizens na nakasubaybay sa laban ng halos-hos at TVJ. Na kung naayos pa lamang daw at napag-usapan ng mabuti ang problema, ay maaaring maisalba pa ang naturang programa at hindi na umabot sa ganito na naglahon na lamang na parang bula. Nakakalungkot man kung maituring ang pagkawala ng show, sana ay inisip naman daw ng management na bigyang atensyon ang mga apektadong individual na nasa likod ng kamera. Napakalaking hamon nga ito para nasa halos-hos ngayon. Ngunit umaasa pa rin ang mga taga-suporta ng programa na maisalba pa rin ng management at sana ay malagpasan nila ang problema nila ngayon lalo pa at marami ang taong naapektuhan. Ang pagkabaon nga nila sa utang ngayon ang siyang isa sa maituturing na naging problema simula noon pa man na hindi matapos-tapos at hindi malamang rason kung ano ang dahilan at bakit hindi ito mabayaran. Sobrang naapektuhan naman ang GMA ngayon dahil nasa problema at pagkabaon sa utang ng tape. Nasa 28 years na nga na naging tahanan ng tape management ang istasyon simula pa lamang sa Itbulaga. Inilarawan naman ng iba na hindi talaga nakatulong ang programa ngayon sa istasyon dahil na sa kulelat na ratings nito. Ano ang masasabi nyo sa paksang ito mga ka-showbiz peeps? Just comment below.